pinagkatiwala mo sa amin. Dalangin ko rin, Panginoon Diyos, na as we open up our heart at hinahayaan po namin mga salita mo occupy sa kalimdalingan po ng aming mga puso, dalangin ko ay tulad ng double-sided sword, ang mga salita mo ay tumagos sa kalimdaliman po namin upang expose sa mga motibo namin, expose ang paging self-will namin, expose ang pride, ang ego, expose ang paging unfaithful namin. Likewise also, through your word, aming maulinigan ngayon, ay expose din po, Lord God, ang faithfulness mo sa amin, ang love mo sa amin, ang calling po sa amin, ang purpose po namin, holy anointing. And to the help of your Spirit, Lord, ay turuan mo kaming ma-apply ito upang, Lord, we could build your name, build your kingdom, magnify your name. God, dalain ko rin ang mga kagila-gila sa bagay mangyari habang nag-open up kami sa iyo. Magkaroon po ng healing, magkaroon po ng miracles, magkaroon po ng pagbuhos ng imbal na spirito. God, dalain ko maging matabang lupa ang bawat puso ko namin ngayon and well richly sa amin through your Spirit. Lord, salamat. Itong aking samot dalangin. Sabi amen. Pamagat ng ating tatalakayin na lesson this morning ay offend not the Holy Spirit. Pwede na kayo, wait, sa Ephesians 4:30, sabi po diyan, and do not grieve the Holy Spirit of God, but seek to please Him, by whom you are sealed. Bakit, no? Bakit ang sabi rito sa Ephesians na we must not grieve the Holy Spirit, but maging desire natin na magbigay ng glory, magbigay ng honor to God. It is because, pinaliwanag po diyan, because we were sealed and marked. Anong ibig sabihin ng sealed and marked? Branded na ikaw'y anak na ng Diyos, na siya ang nagmamay-ari sa iyo. Again, why? Bakit kailangan natin ng Holy Spirit? It is for the day of the redemption, the final deliverance from the consequences of sin. Pwede na kayo mo po. Sa Tagalog, ganito ang pagkasabi ng Ephesians 4:30, at huwag ninyong pipighatiin. So, ang Tagalog word ng grieve ay pighatiin. Ang alin? Ang Espiritu Santo ng Diyos, nasa Kanya'y kayo'y tinatakan. Kasi ang purpose po ng Banal na Espiritu ayon sa Tagalog version ay tinatatakan kayo para i-reserve, i-preserve, i-prepare para saan? Sa kaarawan ng pagkatubos. Another version, so meron tayong apat na version dito, no? Yung unang version ay Amplified Bible Version. Ginamit yan ay grieve. Sa Tagalog ay pigatiin. Sa contemporary version, ang ganito lang pagkasabi ng grieve, don't make the God's Spirit sad. Huwag niyong gagawin sad ang Holy Spirit. Bakit? It is because the Spirit makes you sure, magbibigay kasiguraduhan that someday, at magsabing someday, you will be free from your sin. And another translation sa God's Word translation, don't give God's Holy Spirit any reason to be upset. So yung grieve dito, yung pighati sa Tagalog at sa contemporary English version ay sad, ang ginamit na pag-describe sa Holy Spirit ay huwag niyong i-upset. Don't make. So, di ba, nararanasan niyo, ang hirap maging upset tayo. Parang bad day. Parang
palinggising, no? Parang inis ka, asar ka. Yun po dapat ang ating pagtingin o pagtrato sa banal na Espiritu ng Diyos. We must not make it upset. We must not make it sad, malungkot. Why? Kasi yung purpose ng Holy Spirit ay napakahalaga sa ating kaligtasan. He has put His seal on you for the day you will be set free from the world of sin. So, unawain natin mabuti. For example, may 10, no? O kayong 6. Kayong 6. So, nagpasya ang Diyos na magpapatawad ng kasalanan. Nagpasya ang Diyos na sa kanyang pagbabalik ay ikaw yung kukunin. So, mula kay Daniel ba, ikaw, pangalan mo, hanggang kay Claire, lalakad ang Diyos. Titignan niya kung sino ang may tatak. Banal na Espiritu. So, kung walang tatak si Daniel, iwang ka. Kung walang tatak si Charles, iwang ka. Kung walang tatak si kasi nagmamas ka parati. Hindi tuloy nagmamarka sa mind ko. Si Christian, pag walang tatak si Christian, hindi sa akin to. And Christian Jenica, may memory ko na. So, likewise, hanggang kay Claire. Parang ganito, no? Bawa, may mga fraternity, di ba? May Tau Gamma, merong Alpha Pi. Ano ba yun? So, halimbawa, dadaan uli, sino leader, para malaman niya kung sino yung kasangga niya. Titignan niya, kasi may mga fraternity, meron yata sila mga tato, no? So, yun ang ibig sabihin dito. Naalala niyo yung araw ng Pasko? Diba, ang pinakahuling plague ay yung kamatayan ng bawat panganay. At ang sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses, magpahid kayo ng dugo sa bawat pintuan dahil dadaan ang anghel ng kamatayan. So pagdaan ng anghel ng kamatayan, kung walang dugo sa pintuan, merong mamamatay dyan. Panganay na anak, panganay kahit sa animals, basta panganay. So nagigets na ninyo kung bakit mahalaga ang Holy Spirit. Kasi ako'y naniniwala, even sa mga churches, hindi nila naiintindihan ang importance. So ito yung tatak. Sa book of Ephesians, initial down payment ng Diyos sa iyo. Na pagka may down payment, may kasiguraduhan, may kasunod. Kaya kung wala ang down payment na tanggap, paano ka aasa na may kasunod? Diba? Kasi yung down payment, kumbaga sa mga negosyasyon, ito'y nagpapatunay, nagkakasundo na kayo. Diba? Kaya may pirmahan pa. Then, naka-stipulate din kailan mga sunod. So, not until may down payment, hindi na, anong term doon sa English? Hindi na co-consummate kung ano yung kasunduan nyo. Ganon din sa ating pang Diyos. Not until hindi mo natatanggap yung Holy Spirit, wala kang kasiguraduhan na pagdating ng ating pang Diyos, ay kasama ka sa kanyang kuko. Isa mang bagay na gusto ko ninyong maintindihan, yung Holy Spirit na nananahanan sa tao, na ipinangako ng Diyos sa mga disciple niya, na sinabi niya, aalis ako, subalit ipapadala ko ang Holy Spirit. At siya ang magpapaalala sa lahat ng mga sinabi ko. Kaya iba yung taong may Holy Spirit, iba yung taong walang Holy Spirit. Kasi yung taong may Holy Spirit, madali siya makaunawa. Madali siya makarecall, may pangako si Lord. Kaya yung may Holy Spirit, hindi basta-basta bumibigay yan sa mga problema. Kasi merong parang automatic mechanism sa katawan niya. Pagka ikaw bumibigay, biglang, may magpapaalala sa'yo, may pangako ako sa'yo. Kaya huwag kang bibigay, huwag kang titigil sa pagsamba.
Huwag ka mawawala. May pangako ako sa iyo. And another importance of Holy Spirit ay comforter yan. Iko-comfort ka niya. So ang Holy Spirit, hindi ito yung mismong Diyos. Kasi ang Book of Corinthians, chapter 3, nagsabi, verse 6, yung ginawa nagkakamali, tayo ang templo ng banal na Espiritu. Pero yung Holy Spirit, hindi mismo ang Diyos ang sasanib sa iyo dahil hindi natin kaya yung powers ni Lord. But isang manifestation ng Diyos o part of Him ang pumapasok sa iyo kung welcome siya sa iyo. Kasi hindi na mimilit ang Panginoon. Kaya ang Book of John, sabi niya, ang sino man nauuhaw, you have to thirst. You have to desire. Dapat mimithiin mo na gusto mo Holy Spirit. So, yung isang manifestation Diyos, yung Holy Spirit, sasanib sa iyo. So, part ito ng parang bang kabuuan ng Diyos. Part of His manifestation. So, kung ating uunawain at gusto kong maunawaan natin mabuti, very special ang Holy Spirit. Dahil, part ito ng Diyos. Remember nyo yung story sa mga book of the Gospel, no? Matthew, Mark, Luke, etc. Di ba meron yung isang storya, pinadala yung kanyang anak. Pero hindi nila tinanggap. Nagpadala pala ng representative. Hindi nila tinanggap. Hanggang sa dumating ang time, mismo anak niya na ang tinanggap, ang pinadala. Remember that story? Anong ginawa nila? Ay, anak na ito ng may-ari. Patay na natin. Kaya galit na galit. Same thing sa Holy Spirit. Ang pagtrato, ang pagtingin ng Diyos sa atin at anumang pagpapasya niya na gagawin niya sa atin ay nakadepende kung paano natin tatanggapin. Paano natin i-welcome? Paano natin aalagain yung very special part niya na pinagkatiwala sa iyo? Dahil yun ang magiging palatanda ng pagdating niya, ito, kasama ka sa rapture. Kasama ka sa mansyon na inhanda. Kaya everyone na nakatanggap na ng baptism ng Holy Spirit, ang special part ng Diyos, ang kanyang manifestation, ano ang payo ng Diyos? Don't grieve. Tagalog, huwag niyo pipigatiin. Contemporary English version, don't make it sad. Diba? And lastly, anong sinabi sa isang version? Don't make it upset. Nag-gets ninyo, kapatid? Part ni Lord yan. Part ng kanyang manifestation. Now, moving forward, ang ibig sabihin ng grieve sa Greek word ay lopeho, meaning to be sad, to grieve, be in heaviness. Parang sinasabi ng salita ng Diyos sa atin, huwag niyong gawin pabigat ng Holy Spirit sa atin. Huwag kayo magtatanim ng sama ng loob sa Diyos. To make sorrow or to make sorry. Ang pinakamabigat, no? Para bang sabi ng Biblia, no? Sa isang definition ng grieve sa salitang Greko ay to make it sorry. Para bang nagsisisi ako. Ito ang mabigat kung marinig natin yan. Nagsisisi ako na pinadala ko Holy Spirit. Hindi mo pala ginamit ang tama. Naging matatakutin ka. Nagkulang ka lang tiwala sa akin. Bir mo, part na ng Diyos na sa'yo. Nagkulang ka lang tiwala. Natakot ka. Mas inuna mo ang iba kaysa sa Kanya. Ang liwanag ng 4 verses sa binasa natin, palatandaan yan. Nakasama ka. Kanyang pagbabalik at pagkuha ng mga sino yung mga may tatak. Di ba may mga produkto na lumalabas sa mga manufacturers
na nakalagay diyan QA o approved ng quality control, etc., di ba? At di ba sinasabihan tayo na huwag tayo bibili ng produkto kung nawala yung mark na yon. Ano yung tawag doon sa mark na yon? Kung sa lupa, importante yung matatak na yon. Ano pa kaya yung sa eternity? Kaya payo ng pastor sa inyo, if you have the Holy Spirit, pakinggan mo ng mabuti itong mensaheng to. Dahil mahirap pagka naging malungkot. Very heavy ang feelings ng Diyos. Was very sad o na-upset. Sino rito na-upset? Parang ayaw mo makita yung mukha niyan, di ba? I'm upset. I'm broken-hearted. I feel heavy for you. Nakakasama ka ng loob, nakakatampo ka. Yun ang ibig sabihin ng nasa natin. Kaya, not. So when the Holy Spirit is grieved, men are unwilling to be judged. Ito nagiging reaction, no? Pagka napighati ang Holy Spirit. Ibig sabihin, maaring wala na maaring sa'yo. Nalungkot siya. Kaya pagka, ito isang palatandaan, no? Pagka ang tao, alam mong Kristiyano, alam mo naka-receive ng Holy Ghost, pero ayaw tumanggap ng correction, ayaw tumanggap ng rebuke, ayaw tumanggap ng judgment, no? It means ang Holy Spirit nag-grieve na. Kasi ang Holy Spirit, ginagawa nito malungkot ang ating puso. Hindi ka ginagawang pusong bato. Madali kang makaramdam. Madali kang kausapin. Madali kang palalahanin. Madali kang ituwid. Madali kang ayusin. At ito nagiging prayer ng marami sa atin, Lord, na maging moldable ito, maging teachable ito. Kasi ito yung characteristic ng tao na may Holy Spirit na siya pa rin ang kumukontrol, yung hindi pa malungkot sa'yo. Hindi pa heavy ang feeling siya sa'yo. Madali kang ayusin. So, leading to a desperate and incurable wound. Ito yung sinabi ni Martin Luther. Kaya yun ang palatandaan, pagkapighati ng Holy Spirit, maaring dumating ka sa point of no return o hopeless ka na. Wala ka ng pag-asa. Kasi yun ang purpose ng Holy Spirit eh. It reminds you sa mga pangako ni Lord. Nagiging very tender ang puso mo. Kaya ang Bible nagsabi, I will put a new heart sa inyo. Diba? Naalala niyo yung mga binasa niyo? Hindi na yung punong-puno ng, ano ba yun, parang talaba. So reading again, sinabi ng Martin Luther, when the Holy Spirit, it grieves, ito nagiging resulta. Men are unwilling to be judged. Men are unwilling to be convicted. So ang result ay, it will lead them to a desperate and incurable wound. Wala nang kagalingan. Nakakatakot, kapatid. Lalo na yung minsan nakalasap na ng kabutihan ni Lord. At barito na tayo nakalasap na ng kabutihan ni Lord. Then bigla kang tumalikod. Lalo yung mga nakatanggap na ng kanyang pangalan sa baptism sa tubig. Lalo yung matumanggap ng Holy Ghost. Then biglang binalingwala mo. Sa anumang reason, maaaring mabigat ang problema, mabigat ang tampo. Kapatid, ano kaya ang signal natin kay Lord? Ayun, yung nabasa natin. You made Him sad. You made His feelings heavy. Naging malungkot siya. So maraming paraan para mag-grieve o maging malungkot ng Holy Spirit. Nandiyan kapatid yung ang iniipon mo ay sama ng loob. So rito nag-iipon ng sama ng loob. So, nagiging malungkot ang Holy Spirit diyan. Yung mga harmful languages, nagiging malungkot ang Holy Spirit diyan. Napipighati siya. Nagiging sorry siya. Ano pa? What are the things that grieves the Holy Spirit? Yung pinababayaan mo, yung spiritual responsibility mo.
Pinababayaan mo yung mga ministry na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos through His church. Iniwanan mo yung katungkulan mo. Dahil mas tinangi mo yung personal pains mo kaysa yung pain ng Holy Spirit. Hello? Okay pa rin ba kayo dyan? So napakahalaga para maiwasan natin na maging sad ang Holy Spirit sa inyo, maging heavy ang kanyang feeling sa iyo. Nandiyan yung parating pag-o-honor sa Kanya. Nandiyan yung madalas tayo nagbabasa ng Kanyang salita. Kasi hindi natin maihiwalay ang salita kay Lord eh. And ang Holy Spirit, part din ni Lord yan. Can we say amen? Pero mo, sinasabi mo, I love you Lord, pero wala kang panahon sa pagbabasa ng Bible. Wala kang panahon, kapatid, sa pagbibigay ng mga takeaways mo, na yun ang rima, sinusulat ng Diyos sa puso mo. Kaya na-appreciate ko yung magbabasa ng Bible, lalo yung mga focus na, yung mga verses na talaga sila, sa aking paniwala, God is writing His word sa puso. I hope magbago na rin yung iba, no? Sa ating lahat, kapatid, dapat, kung ano mang pinasya mo na, out of obedience sa Word of God, dapat consistent ka. Hindi yung pabago-bago. Why? Pinili ka lang ni Lord eh. Dapat grateful na tayo dyan. So those right action na binabanggit ko sa inyo, dapat mag-lead ito in excelling. Hindi basta magawa lang. Diba meron kayo mga nagtatrabaho dito, meron kayo nakikita kasama sa trabaho, basta makatrabaho na lang. Pero meron man kayo nakikita, iba kung tumabaho. Pulido. Diba, siguro marami sa inyo rito nakapag-experience na magpagawa ng mga padero, anuman, o anuman renovation bahay. Iba talaga pagka pulido yung gumagawa. Sulit na sulit yung binayan mo. Kasi yung basta makatrabaho lang. So pagka dapat, kapatid, pinili ka ni Lord, at binigay niya yung very important part sa kanyang Holy Spirit, dapat it pushes you na i-accomplish yung purpose mo. At hindi lang basta maka-accomplish, may kagalingan. Lahat magsabing may kagalingan. Bakit kaya? Bakit kaya ganun ang performance dapat ng isang mananampalataya? Kasi appreciated mo yung binigay niya sa'yo. At alam mo, isang araw, kasama ka sa pagtunog ng trumpeta. Di ba gano'n naman ang dapat attitude natin? Di ba? Halimbawa, yan, lalo magpapasko. Alam natin, marami talaga generous dyan. Dito sa church, matindi mga generosity rito. Di ba excited ka? Naku, bibigyan ako ni Kuya Jomel. Magpapakasipag ako ngayon. Iba yung sipag pagka December eh. Sa mano, ang dami nag-aagawan sa kamay mo para magmano. Talagang pinapakita mo yung galing mo. Kasi may inaasahan ka na may ibibigay na maganda. Tama po ba? Dapat ganun din tayo kay Lord. Binigay niya na kayo initial sa'yo, yung Holy Spirit. So alamang dapat nararanasan natin, excited natin gawin yon. Yung pinagkatiwala ng Diyos sa atin kasi alam mo, isang araw, matatapos din to mga hirap na to. Tatanggapin ko lang kabuuan ng ng bayad. Anong kabuuan ng bayad, Brother Jess? Buhay na walang hanggan. Ika-Valentine ka naman, Brad, sa 14. Ano ka mabagal? Kita mo, ba? So, what are ways, no? Ano mga ways na nagiging madalas ng pag-offend natin sa Holy Spirit? Number 1, when our speech is morally foul. Ano ibig sabihin morally foul? Nagiging malungkot ang Holy Spirit dyan. Para bagang nanghihinayang siya, bakit ko ba siya sinaniban ng Holy Spirit? Sa Ephesians 4:29, Amplified Bible Version, do not let unwholesome, anong ibig sabihin unwholesome?
foul, profane, worthless, vulgar. Words ever come out of your mouth, but only speech na that are good in building up others according to the need and the occasion, so that it will be a blessing those who hear. So pagka ginawa natin kabaliktaran yan, doon na nalulungkot. Bakit nalulungkot? Just imagine, kapatid. Mula sa bibig mo, lalabas ang maganda, lalabas ang pangit, nasa loob mo ay ang banal na spirito. Paano mangyayari yun? Diba? Nagsasabing, I love you, Jesus. I worship you, Jesus. Kaya mamaya naman, puto kunchita naman lumalabas, puros mura. Puros pagsumpa. Paano yun? Kaya pagka ganun nangyayari, nalulungkot. Kasi nasa isip ni Lord, paano nangyari? Nasa loob na ako niya. Nagdedwell ako sa Kanya. Pero bakit may lumalabas pa masalita na nakaka-discourage, nakakawalang pag-asa, nakakasakit ng damdamin? So ano yung morally foul? Of course, bilanggit dyan, yung mga profane, worthless. And it could also mean mga sumpa, curse words. It could mean also, kapatid, yung exaggeration. Sobra-sobra na. Or half-truths. Hindi nyo ba alam, ang pinakamahirap paniwalaan, naagulo yung kalahati totoo, kalahati tama. Yun ang nakakatakot eh. Kaysa yung talagang mali at tama. Pero yung pinagsama mo, yung kwento may kasamang tama, may kasamang mali, yun ang delikado. Kasi nakakalito yun eh. Gets ba ninyo? So, and merong paglilinlang. Yun yung mga nakaka-grieve ng Holy Spirit. Kaya pagka nag-grieve ang Holy Spirit sa'yo, how can you expect na sa pagtunog ng trompeta, kasama ka? Nakakita ka na, kapatid, ng babae na masyado na offend. Kulong na lang sa kwarto dahil puros luha, iyak ng iyak. Kaya nakita ng ganun, kapatid. Maaring iba sa inyo na-experience. Na-offend ka o naiwanan ka lang loves mo. Naalala ko yung sabi ni Sara Duterte the other day. Sabi niya, nagtanong, baka ang tanong kasi ay, masakit ba ma-impeach? Pero sabi niya, sakit daw yung naiiwanan, na mahal, na ma-impeach. Hindi ko alam kung sino tukoy niya. But going back again sa question ko, maaaring meron sa inyo rito, ilang days, iyak kayo. So, lagay natin sa tamang perspective, kapatid. Pero mo, 24/7 o 24/7 ang Holy Spirit lumuluha parati dahil sa ginagawa mo. Paano maasa mo kay Lord? Wala kang ginawa kundi i-prick ang heart ni Lord. Wala kang ginawa, kapatid, kundi paluhain ang Holy Spirit. Wala ka lang ginawa kundi bigyan ng sama ng loob. Come on, kung kayo nararanasan ng maraming iba sa inyo, ang lungkot ka lang, parang ayaw mo na mag-aral. Iba siguro rito, no? Tulad ko, naranasan ko, muntik kang nagpakamatay dahil sa sama ng loob. Saan ba nakuha natin feelings na yon? Si Lord ang nagbigay ng emotions siya ng gawa sa atin. So kung tayo nakakaranas doon, would you think God will be different? Pinagpala ka ni Lord. Pero ganun ka sa pagbibigay. Dinadaya mo siya. Kinukupitan mo siya. Would you think, kapatid, ang Diyos sa'yo? Kaya sa ating lahat,
Tandaan natin, yung pagpipighati ng Holy Spirit ay pwede natin sabihin yung ano bang ang negative emotion. Reminder sa ating lahat, huwag natin taktan ang Holy Spirit sa pamamagitan ng mga salitang hindi maganda na lumalabas sa bibig. Ayos ko dagdagan, kapatid, biro mo, may pangako si Lord. Tapos, lumalabas sa bibig mo, ang hirap maging Kristiyano. Parating kapos sa pera, parating kulang. Lumalabas sa bibig mo. Imbes kapatid na pag-uusapan niyo sa magkakapatid pamilya, hindi tayo pababayaan ni Lord. Pagpalagay natin reality, nagkukulang ng pera, nagkukulang pagkain. Would you think, kapatid, sasaya ang Holy Ghost sa'yo? Na puro sama ng loob, puro tampo, Lord, bakit ganito? Wala ka pa nga naipupruweba kay Lord sa consistent faithfulness mo. Wala pa kang napupruweba kay Lord na kapatid, may nasosolving ka at inaalagaan mo through thick and thin. Tapos ang lumalabas sa bibig natin, puro kulang kasi. Kulang pinadala ni tatay, kulang binigay ni nanay, kulang binigay ng asawa ko. Imbes na, wow, praise God. Yung iba nga walang trabaho. Diba? Kung ang mga words na yon puros negative, puros kawalang pag-asa, would you think again, ang Holy Spirit hindi mapipigat? Number 2, never allow the pressure of life and this world to press you into a shape that is not God's design for you. Ang sabi sa Romans 12:2 sa Phillips version, don't let the world around you squeeze you into its own mold. But let God remold your minds from within so that you may prove in practice that the plan of God for you is good, meets all His demands and moves. Importante, meets all His demands and moves towards the goal of true maturity. Sa Tagalog, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Now, para maunawaan natin yung squeezing you into its own mold. Pakipost ulit yung Phil's version. Na wag daw nating hayaan ang mundong ito, squeeze ka sa sariling mold niya. Sino nakakadaan dito sa Quirino Highway? Lalo yung dire-diretso hanggang Malaria. Di ba nakakita kayo ng posting bilog? Then posting square? Nakikita ninyo yon? Mga nanggagaling sa pang-alat, mas madalas yung nakita. So bakit naging square at bakit naging bilog? Kasi nakadepende yon dun sa hulmahan o forma ba tawag doon? Ang ba tawag doon? Forma ginamit. Nag-gets na ninyo. So ganun ang ginagawa ng mundo. Hinuholmak ka sa itsura na gusto ng world. Kaya ikaw ngayon, na dapat hindi ganun dahil may Holy Spirit ka na, imbes kapatid, katulad ka lang Kristiyano, dahil Kristiyano ka, katulad ka lang dinidescribe ng Bible, baturang Bible, ang nakikita sa'yo, lang ng world. Kasi hinayaan mo ang world na maghulma sa'yo. At hindi ang salita ng Diyos na maghulma sa'yo. Kaya lalabas, ang pagkahulma mo, fearful ka, matatakutin ka, madali kang bumigay, madali ka matiso, madali ka ma-open, madali ka magsabi ng mga salitang hindi magaganda. Kasi ang humulma sa'yo at hinayaan mo naman na dapat hindi dahil meron ka dapat Holy Spirit, ang naghulma sa'yo, hindi ang Diyos, kundi ang world. Nag-gets na ninyo, kapatid, kung ang ibig sabihin ng Romans 12:2? Kaya sa ating lahat, kapatid, lalo, kapatid, yung mga tumanggap na ng kabutihan ni Lord, nakatamasa na ng presensya ng kanyang Panginoon Diyos, ng kanyang pagsanib sa atin, ng kanyang Holy Spirit,
wag niyong saktan banal na Spirit. Don't make it sad. And the Holy Spirit becomes sad pagka hinahayaan mo ang mundo ang mag-dictate sa'yo. Magturo sa'yo kung anong standard dapat pagdating sa pag-ibig, pagdating sa pananamit, pagdating sa pagbibigay. No? Wag. Nagiging malungkot ang Holy Spirit. Remember, sa mundong ito, hindi tayo exempted sa problema. There are times mas mabigat pang problema ng Kristiyano. You know why? Kasi nung pagka may problema, kapatid, ang hindi Kristiyano, inom tayo. Pag wala tayo, mambabae tayo, manglalaki tayo. May problema ka eh. Tama ba? Di ba ganun tayo noon? Kaya para kahit paano, ilang minuto man lang, magsugal tayo, medyo nababawasan yung kalungkutan mo. Kristiyano tayo, wala na tayo noon. Kaya parang feel na feel mo. Yung iba, hindi lang kabataan, pati parents, minsan may nabibiktima, umibigay. Buti pa noon, hindi kami nagsisimba. Alright lang. Tap kami kay Lord. Bakit para bang ang bigat? Kasi nga, iba na yung molde mo eh. Iba na yung response mo sa problema. Iba na response mo sa mga taong naninira sa'yo. No, di ba, sunto? Pero ngayon, hindi. Para bang ina-absorb mo lahat, pero sa totoo lang, si Lord nagdadala nun. Kaya totoo ba sinasabi ko, there are times parang mas bigat, mas parang mabigat yung pagiging Kristiyano. Kasi the way response, hindi katulad noon. Doon, kung magsasabu ka kapatid, ilang araw ka pagkatulog. Ilang araw pagkatulog, pagkasabu. Grabe, haba ng tulog mo noon. Ilang taon bago ka nakalaya doon? 2 taon, tagal din. No? Kasi kapatid, nahihiya si maganda siya mag-testimony. Hindi siya nahihiya eh. Pero alam nyo, kagandahan naman sa atin, although there are times para masyado mabigat ang mga pagsubok problema natin, may peace tayo within. Within kaya pa tayo. Kasi may magre-remind sa iyo, Holy Spirit, ako bahala sa kanila. At dito, mga umaway sa church, marami sa kanila mapatay na, marami sa kanila mga broken family na. Marami sa kanila mawasak ng buhay. Si Lord ang lumabang para sa atin. Can you say amen? Kaya kapatid, huwag kayo mainggit. Para ngayon nagtatagumpay ang mundo. Pero dating ang araw, dahil sa araw ng paghusga, babay sila. Can you say amen? Kaya sabi mong, katabi mo, lang. Kaya mo, ang salita ng Diyos mag-mold sa'yo. Hindi ang mundo. Hindi porkat sa world, kapatid pag may problema, nagkakaiwanan, huwag kang gagaya. Huwag maging normal. Hindi normal kapatid sa Kristiyano nagkakahiwalayan at hindi buo ang pamilya. Hindi, sa mundo okay lang yan. Parang tanggap na nila yon. Can we say amen? Mold nila yun eh. Kumbaga, template nila yon. Pero sa atin, hindi. Magbubuo tayo na magbubuo ng pamilya, ng relasyon. Can you say amen? Kaya sa mga hiwalay ngayon, sa mga hindi magkakasama, maging faithful ka lang kay Lord sa lahat ng bagay. Wag na wag lalabas sa bibig mo yung mga parang nagsisi ako, nagsisi ako na ganito. Wag. Tandaan nyo, mayroong pangako si Lord sa Romans 8:28, all things work it for good. Them who love God. Can you say amen?
Pero dapat willing ka magpaayos kay Lord. Sa mundo, tanggap nila yon. Ha? Tanggap nila yon. Wasak ang family, hiwalay, bugbugan ng mag-asawa. Normal sa kanila yun, pero sa atin hindi normal yon. Amen. Di ba, Brother James? Kaya noon, kung ikaw yung binubugbog ni hindi tayo nananakit. Can you say amen? Hindi tayo nananakit ng asawa ng mga loves natin. Can you say amen? Amen. Ikaw nananakit, pero salita mo matitindi. Number 3, don't have misplaced fear. So nakakapighati rin to ng Holy Spirit. Matatakutin ka. Risk taker. Alam nyo, the only fear should be possessed is the fear of God. Kung meron man takot, ito yung takot kay Lord. Sa Luke 1:50, Tagalog. At ang kanyang awa ay sa mga lahi. Kanino yung awa ni Lord? Sa mga lahi. Kasino? Sa mga nangatatakot sa Kanya. So, kanino binibigay ni Lord ang Kanyang awa? Doon sa tao, takot sa Kanya. Hindi takot sa tao. Yan tayo, misplace ang fear natin, ang takot natin sa teacher natin, ang takot natin sa tao, ang takot natin kung saan-saan. Kaya meron akong pinost the other day, there are times we cancel yung plano ni Lord sa atin dahil sa fear. Naalala niyo yung kwento? Patas ang paas yung tubig. May naiwan. Yung iba na-rescue na. May naiwan. Panay pa rin niya, Lord, magpadala ka lang tigas sa gift sa akin. May dumaan sa kanyang kahoy. Paano siya kumapit? Lord, padala ka lang gift sa akin. Ang dami na dumaan. Salbabida, rep na lumulutang, ang dami na. Hindi pa rin. Lord, bakit mo pinabayaan? Sabi ng Panginoon, ang dami ko na pinadala sa iyo. Hindi ka kumapit. Minsan tayo ganon. Lord, bigyan mo akong better job. Lord, bigyan mo better opportunity. Dumarating, hindi mo naman kinagat dahil sa fear. Dahil ayaw mo umalis sa comfort zone mo, yung nakasanayan mo lang. Ang tanong ko sa inyo, hindi mapipigati ang Holy Spirit sa iyo? Ang dami na sinet opportunity, pero panay-pray mo pa. Dinadala ko na sa iyo. Problema, matatakutin ka. Ayaw mo umalis sa comfort zone mo. Ka nagtiwala sa akin. So the fear of the Lord is a combination of respect, awe, and reverence for God. It's the foundation for understanding God's way. Hello. And making wise decisions. Sa ating lahat, maging dependable ka, maging responsible ka, maging accountable ka. Alam nyo, nagiging problem natin sa maraming mga kabataan ngayon, lalo yung mga studio. Taas ang kamay. Wow. Ayan. Pero yun ang inaano namin dito sa church. Kung nagtatrabaho ka naman, ako ka mabuti. Lalo yung mga may calling ng pastor, ito parati ko madalas ko nasasabi, ako na mabuti, kumita ka na mabuti, kung kaya mong dalawang trabaho, huwag ka naman makontento sa minimum wage. Kasi gusto ko ang papalit sa akin, full-time din. At kung sino man magiging pastor, halimbawa, maging church yung Sapang Alat, maging church ang Phase 12, maging church ang Sapang Alat, Phase 9, at kung saan pa, full-time maging pastor. It speaks about having trust kay Lord. Kaysa yung, hey, lawyer naman ako, anyway, engineer naman ako, kaya kong buhayin sarili ko, kahit hindi sila magbigay. Sa tao ka na umasa, hindi kay Lord. Sa sarili mong kakayanan.
Kaya naging problem because they want to excel sa work sa school, papabayaan na yung pinaka-importante. And what is that? Kingdom of God. Yung sinabi Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kapatid, gumaling ka sa work, gumaling ka sa school, galingan mo pa. Kasi ang sabi ng Bible, hindi tayo buntot ulo tayo, dapat magaling ka. Pero wag mong pabayaan ang pinaka-importante. Kasi kumbaga, yung gawain ng church, yung activity mo, yung ministry, parang yan ang dugo na dumalaloy sa veins mo. Kaya pagka nawala yung kapatid, wala ka lang time sa kingdom ni Lord. It's like pinuputol mo yung source of strength mo. Kaya darating ang time, kapatid, dahil imbalance ka, maging very weak ka. Yes, maring mapera ka, maring mag-excel ka, pero magiging very weak ka. Kasi binigyan mo ng importansya, nakamahalaga. Binigyan mo ng mataas sa presyo, yung sa mata ni Lord, mababang presyo lang. Gets ninyo? So sa ating lahat, huwag niyo saktan ng Holy Spirit by having a misplaced fear. Kanino lang dapat tayo magkaroon takot? And sa Diyos lang. Kay Lord lang. Pang-apat, stay close to the cross. Kasi pagka bumitiw ka dyan, maging sad ang Holy Spirit. Sa Romans 5:8, Tagalog version, datapwat, pinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Okay. Lagay natin sa magandang perspective na umunawa natin. Pagpalagay natin, tinawag ni Lord si may pangalan. Si Charles na madali maalala. Daniel. Bawa si Charles, super talino. Magna cum laude. Kasagkatrabaho siya. Kapatid, pagpalagay natin, CEO siya. Marami siyang pera. Faithful, hindi siya lang hihinayang. 10% ang kanyang kinikita. Pagpalagay natin, kumikita siya ng 6 digits, 100,000. Nagbibigay siya ng 10,000 monthly, etc., etc. May offering pa siya. Then, nakilala niya ang Diyos. So, ang believer pa siya nun, ha? Nakilala ang Diyos. Maring sa feeling ni Charles, wala masyadong. Mabait pa siya. Kasi meron talagang likas sa mabait. Dumating si Lord, parang bang wala masyadong ginawa si Lord. Parang, no? Parang wala masyadong ginawa. Kaya parang may pagmamalaki siya. Kasi mayaman siya, matalino siya, iber siya, di ba? Galante siya. Bago dumating si Lord. Kanyang buhay. And usually, maraming taong kanyang kapatid, masyado nagmamalaki. Kaya para bang ang hirap i-rebuke, ang hirap i-correct. Kasi feeling nila, marami nagawa para kay Lord. But, anong sinabi ng Biblia? Tayo ay makasalanan pa. Ibig sabihin, walang ganda. Walang kaakit-akit sa atin. Kumbaga, yung baho lang kasalanan na sa atin. Nakita na kayong basura na inuuod na? Puti? Tapos iba na amoy? Paring worse pa. Kasi sa Bible, nagiging mabango tayo sa prayers natin, di ba? Senso. Paano tayo nagiging mabantot sa sin? Nagsabi ng Bible, lahat ay nagkasala. So, lahat ay marumi. Mabantot tayo, walang mapagmamalaki. And kahit ngayon kapatid, huwag tayo mapagmalaki. Kahit malaki na yung ibibigay mo kay Lord sa mga faithful dito, hindi pa rin tayo pwede magmalaki. Amen po ba? Dapat lalo dapat, no, sa mga givers dito, mga faithful givers, dapat lalo tayo maging meek, maging humble. Kasi
Kasi sino ba may hawak ng buhay natin? Anything could happen. Pwedeng may disgrasya mangyari, di po ba? Tama po ba? Hindi natin alam. Walang takutan. Pero yun ang reality. May disgrasya. May sakit. Kaya sa atin dapat, ang tamang response natin kay Lord, gratefulness. Can we say amen? At kung parang bang gusto mo nang bumigay, huwag kang lalayo. Tanda mo mga leaders dito, mga parents dito, kapatid, mga leaders sa school, leaders sa work. Listen to this. Ang life natin as a Christian, as a leader, as a parent, maraming pains. Yan, mga nanay rito, kapatid. Sa'yo, Vicky, anong pinakamatagal na labor na naranasan mo sa 4 mong anak? Labor, di ba labor masakit yun? Hindi nga, sa 4 mong anak. Kasi meron iba dyan, ang bilis lumabas eh. Damang-dama mo yung pain. Ay, yung pangalawang mong anak, doon mo talaga naramdaman yung pain. Parang minumura mo na si Alex. Alex! Siyempre, ang believer ka pa siguro, talagang grabe. Alex! Puto ko tsinta! Pero pagkita sa mga labor naman, Alex, where are you? Sa mga nakalaras ang labor dito, labor pains, ang sakit pagka nakikita mong anak mo. Sakit. Ang tanong ko sa inyo, hindi kayo nasasaktan si Lord. Binigay niya na yung buhay. Nang ikaw'y wala maipagmalaki, makasalanan tayo, marumi tayo. Tapos lahat ang ginagawa mo. So kung si Jesus Christ ay naranasan niya yung deep pains, but yung pains na yun, hinayaan niya lang mapako sa cross. Hindi niya dinamdam, hindi niya dinala sa mga kapatid. While in pain, sabi niya, Lord, patawarin mo sila. Ang bigat nun. Kaya sa atin lahat, ang bibigay ka na, parang ayaw mo na, stay close to the cross. Alam niyo bakit? Kasi doon mo maalala, mas matinding pain na ranasan. Kasi ang pumako sa kanya, ma-create niya. Madumuduro sa kanya, kapatid, pumapal sa kanya, creation niya, and yet inalaw niya. Why? Kasi part ng kaligtasan ng tao ay ibigay niya ang kanyang buhay. Diba kaya may awit, how many times have you broken my heart? Kayo ba? Hanggang kailan pa ba? Kaya mo pa ba magbigay ng pain kay Lord? Kailan pa? Ay, kaya mo. Para bang walang ginawa si Lord sa'yo. So kung ikaw yung tao na, what kind of person ikaw? Para bang it's okay na to being pains kay Lord. Alam niyo ba, bago yung kamatay ni Jesus Christ sa cross, ito yung maugali ng mga disciple niya. Mga maigo, mayayabang, pagalingan sila. Nabasa niyo naman yan? Anong ibig sabihin ng ego? It implies self-importance. Iba gusto na, Lord, gusto ko sa kanang kamay mo. Lord, gusto ko sa kaliwang kamay. Ang egoistic na tao din ay yung mga arrogante. So ito yung mga ugali ng mga disciple. Ano pa ugali nila? Fearful sila, matatakutin. Handang magpakontrol sa tao. At isa pang ugali nila, sila? Parating left the group. So rito nagla-left the group. Nakikita ko sa GC. Left the group. Left the group.
Left the group. Magtatanong ako, bakit nag-left the group to? Pero pag si Lord mag-left, kaya mangyari sa atin, left the group. God, makita mo, God left the group. Jesus Christ left the group. Dali nilang bumitaw. Ang dali nilang mang-iwan. Ang dali nilang tumalikod. Before the cross. Before pinako ni Lord yung pains niya sa cross. Yung pakikirot na bagay sa cross. But, after the cross, kita niyo ng mga disciple na uunawaan na nila yung purpose nila. Pinalaya sila ng Diyos mula sa takot nila. Become a kingdom builder. At naging committed sila sa ministry nila at purpose. Kaya kita nyo, kahit pinagbabawalan sila, kanino kami susunod? Sa tao, sa Diyos. Ang tatapang na nila. Kinulong na sila, umaawit pa sila. Grabe, no? Pinapatay na sila, kapatid. Hinihila na sila ng dalawang kabayo hayo para maggutay-gutay ang katawan nila. Tinatalupan na sila yung balat. Pero namatay sila lang. They were flayed. Tinalupan. Para mang isdang tinalupan. Ayun, tinalupan. Pasala. And yet, hindi nila tinilukura. Why? Kasi, puro sa isip nila, Lord nga, tiniis niya. Bakit ako? Kaya sa ating, kung bibigay ka na, stay close sa cross. Kasi pag lumayo ka, dahil lang sa heaviness, dahil sa sama ng loob, dahil sa tampo, kapatid, ito ng Holy Spirit sa'yo. Kasi mas binigyan mong importansya, tampo mo sa malang loob. At kinalimutan mo, mas matinding hirap ni Lord para sa atin. Sa ating lahat, wag mo saktan Banal Espiritu. The cross was the highest fulfillment of His purpose, and the journey towards it was full of pains, betrayals, and false accusation. Para sa ating lahat, matindi ang puhunan ni Lord sa iyo. Ano yung puhunan ni Lord Jesus sa inyo? Kanyang buhay. Para maging part ka ng pagiging kingdom builder. Minsan, maaring ang tingin lang natin kay Lord, provider lang ng pera eh. Hindi tayo magandang trabaho. Kapatid, sana naman maintindihan mo ito. Kaya binigay ni Lord ang buhay niya para sa'yo, para maging kingdom builder ka. Hindi tiga-upo ka lang dyan. Sana naintindihan niyo yan. Kasi kung hindi, pipighatiin mo ang Holy Spirit. Kaya nga, di ba sabi sa Acts 1:8, matapos yung matanggap ng Holy Spirit, ano brad ang gagawin? The witness. Tapos ikaw, tumigil ka, may trabaho na ako, wala nang gagawin. Kaya nakakatuwa, no? Maliban sa kay nanay. Then si nanay, sinong katabi mo? Julian. Sabi sila, mga bago yan. Ang mga edad, pero kung magsama sa church, hindi pa nga baptize si nanay, ha? Sa ating kapatid, kumbaga tinodo bigay na ni Lord. Kumbaga yung barahan ni Lord, inano na sa'yo. And yet, wala kang ministry. Walang prayer meeting sa bahay nyo. Wala ka malang na soul win simula nung nakilala mo kay Lord. Ang liwanag ng utos eh. Acts 1:8, Matthew 28:19. Mahirap pa ba unawain yan? So yung death ni Lord, yung pains niya, yung hirap niya, ginawa yan para ma-activate ka as a kingdom builder. At hindi yung walang gagawin. Ating lahat,
Hindi mo na kaya. Dikit lang sa cross. Can you say amen? Don't create substitute. Number 5. Kasi pagka may substitute, mapipigat yung Holy Spirit. Ano ibig sabihin to? 1 Samuel 15:22. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya, tama ba Tagalog pagbabasa ko? Nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa. Yung sobrang tuwa, sobrang galak na galak siya sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon. Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa sa taba ng mga tupang lalaki. Para madaling maunawaan. Parang si Cain. Gumawa siya ng substitute. Ang gusto ni Lord, hain na merong dugo. Tama? Pero pinipilit niya. Pinipilit niyang gusto niya. Maraming ganyang kapatid eh. Yung way of pag-worship, pinipilit niya tanggapin ni Lord. So, nagbigay siya ng mga bunga ng mga lupa. Gulay siguro. Kas. Well, nagalit ang Lord. Natampo siya, napigati siya. At ang problema, hindi marunong mag-stop. Maraming ganyang kapatid. Alam mo na nagkakamali, hindi ka nagbe-break. Alam na ni Cain, hindi na nga tinanggap siya, hindi niya pa break. Tuloy-tuloy sa wrong way siya. Pinatay niya pa kapatid niya. Kapatid, ingat tayo sa ganon. Pagka si Lord nagpapaalala na sa'yo, maaaring anak mo, maaaring servant ni Lord na rito, break ka na. Kasi mali na yung tinatahak mo. Huwag mo na ituloy yan. Ang tawag dyan, domino effect. Sin after sin na mangyayari sa'yo. Hindi ka marunong mag-break eh. Hindi ka marunong magpa-control, magpa-pigil. Ayaw mo magpasaway. So ano yung substitute? Ibang sabi sa binasa natin sa Samuel, ang sinubstitute nila ay yung hain kaysa yung obedience. Ang hinahanap ng Lord, obedience eh. Ganun minsan mang ginagawa ng iba. Meron talaga mga genuine sa tao. Lord, nandito tayo. Okay, wow, praise mo. God, malaki. Pero disobedient naman. So yung tithes, yung offerings na ginawa lang substitute. Now, ang point ko, don't misinterpret to. Importante yon. Utos nila dyan, pagbigay ng tithes and offering. Yan utos ang pastor o sino man. Utos ang Bible yan, dapat sundin. Amen po ba? Pero, dami mo naman. Ang tawag doon substitute. Worse, sa mga Western country, USA, ganun narinig ko mga problema. Ang lalaki ng mga simbahan. Marami mga missionary gusto nila dito eh. Dahil dito sila kita maraming crowds eh. Kaya kung titignan mo kapatid, mga simbahan na maliliit. Malalaki simbahan pero ang liit ng tao. It is because ang mga Amerikano giver, yan, lalo pag na-convert na. Problema, wala yung presence nila sa church. Ang pera nilang uma-attend. Substitute, tawag doon. Anak, ikaw na magsimba. Sapat parents andito. Substitute. Kesa ninyo, kapatid. Pinaka-importante kay Lord, yung obedience. At wag mong hanapan ng substitute yan. Because obedience ay better sacrifice. Huwag, paalala ulit, huwag mong saktan. Hinahanap ni Lord, original function natin. Back to your original. Mga tatay rito, huwag naman sana, sweldo mo kapalit, presence mo sa family. Hindi naman nararamdaman. Pagka nagkakamali sila, walang correction. Tawag din doon, substitute. Nandiyan nanay nyo. Head of the family ka eh. Ikaw ang priest sa family.
Tapos anak mo o asawa mo, ang proxy na dapat gawin mo. Naintindihan niyo kapatid? Don't make a substitute dahil nasasaktan ang Holy Spirit. Pang-anim, have high regards for your calling. Pagkabaling wala ang ministry sa'yo, tagilid ka. Bawa, mas mahalaga ng pag-aaral mo, mas mahalaga na yung trabaho mo kaysa yung ministry mo. Pag alam purpose, tagilid ka dyan, malulungkot ang Holy Spirit. Sa 2 Peter 1:10, kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo, maging panatag, maging firm, maging strong, may paninindigan sa sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Sapagkat kung gagawin ninyo ang mga bagay nito, ay hindi kayo mga titisod kailanman. Kaya pala maraming failures, maraming bumabagsak, maraming mahihinang Kristiyano. Kasi hindi na pinaglaban yung ministry nila. Hindi na pinaglaban yung purpose nila. Every time kapag may mga bagong leaders dito, pinapaliwanan ko na. Darating ang kaaway, sisirain ka, guguluhin ka. Pero ipaglaban mo yan. Paglaban mo yan. Ganun din, bilang head of the family. Pag ang head of the family, bunso na. Paglaban mo yan kasi anointing ni Lord yan as a head of a family. Tama po ba? Ikaw ang priest, ikaw ang representative ni Lord sa family. Hindi pwede may proxy dyan o substitute. At ito pa yung sinasabi ko kapatid sa mga iba, pagka ang gawain ay napunta na sa bahay mo, huwag kang papayag na mawala pa yan. Iba pagka may gawain sa bahay. Natutuwa si Lord dun eh. Minamagnify mo siya. Hindi yung rep mo, hindi yung pera mo, hindi yung trabaho, minamagnify mo, kundi sa Lord. Praise God. We welcome you. Excuse me. Kanina pala, parang sabi si Lord, mali pala ang sabi niyang salitang, you are welcome in this place. Parang tinutuwid ako ni Lord kanina eh. Unang-una, place ni Lord to. Paano mo siya i-welcome siya nga nagmamayari? Gets niyo ako? Kapatid, pagka naandyan na, gawain sa bahay nyo, may katungkulan ka na, fight for it. Fight for it. Dahil si Satan, trabaho niya, alisin ka dyan. Tama po ba? Tama po ba? So avoid making excuses. It will destroy your character, integrity, and damage your future. Sino mahilig sa excuses? O kaya, grade 1 lang tinapos ko, ang dami. Busy ako, etc. Alam niyo ba, excuses are the consistency of the inconsistent. Excuses are the commitments of the uncommitted. Excuses serve as a dividing line between those who take action and those who merely listen to the Word of God. Maraming ganyan, hearers lang, good hearers, but not good doers. Excuses are the excuse of the excuse. So, meron ako mga ilan dito, patapos na ako, mga 5 na lang to. Paano natin hindi mag-grieve ang Holy Spirit? Number 1, know the Word of God. Psalms 119:11, your word I have treasured and stored in my heart that I may not sin against you. Alam nyo, ilan na rin sa mga dating kasama namin sa work, mga old friends, nag-appreciate sila sa mga share natin. Sabi niya, Vic, huwag kang titigil. Meron din ang post. Parang you made my day sa mga pinopost natin. So alam kung ilan pa rito hindi nag-share ng mga links natin, mga post natin. Makiusap ko lang sa inyo kung kinakalam kang makiusap. Kahit sa wall mo lang, i-share mo. Scripture reading natin. Malaking bagay na yun, marami na makakabasa. Kung ilan yung friends mo doon, and active, maring yun ang makakabasa. Malaking bagay niyan. Amen po ba? Hindi naman abot ng 10 piso pagka meron siyang sinip. Lalo kung wifi ka naman. Gawin na natin part ng buhay natin. Lahat ng pinopost, i-share nyo. Hindi nyo alam, meron kayo ini-encourage, meron kayo binibigyan ng hope.
At alam nyo, ang maganda, hindi mapipighat. Kaya ako don't believe, you have the power. You have yung time i-share Word of God. Yung mga pinupost natin sa page, and yet hindi mo ginagawa. Alam mo, tama, pero hindi mo ginagawa. Sa palagay nyo kaya hindi mapipiglat. Ano yung malungkot? Tulad the other day, ang pinakamarami yata, ito lang, tilaok, parang natapos ang araw, 7 lang nag-share. O kunti lang, ang tulong-tulong tayo kapatid. So, pinaliwanag ko sa mga key leaders natin, sabi ko, kasi sa Matthew 24, nandun. Kung hindi pa igsiin ni Lord yung araw, maraming mapapahamak. And sabi rin doon sa Matthew 24, at ang salita ng Diyos ay mapapangara sa buong mundo, and darating na siya. Ibig sabihin, mapapag-igsi pa lang ng paghihirap ng tao. Sabi ko sa inyo, hindi niyo ba naiintindihan? Kapag hindi tayo nag-share ng Word of God, pinahahaba mo ang panahon ng paghihirap ng tao. At kung ikaw member ng family, nakikita mo paghihirap, pinatatagal mo ang paghihirap ng family mo. Tayo ng Matthew 24, para naintindihan nyo. Pero pagka ang salita niya ay lahat sa buong mundo ay maaari na, ang sabi niya, and then the end will come. Sabihin, matatapos yung paghirap. Sana naintindihan niyo yung kapatid. Sabi mo katabi mo, sana naintindihan mo. So yung Word of God, kapatid, huwag lang tayo magbasa. I think napailawanan ko na sa'yo, ibang rima, it is the Spirit of God writing God's Word sa puso. Feel mo. Habang nagbabasa ka, feel mong leading ng Panginoon Diyos, Banal Spirit. Hintayin mo, kapatid, may sinusulat na siya sa puso. And doon ka mag-take away. Can we say amen? Number 2, check your heart against offense. Baka ang puso mo, puros bitterness, puros sama ng loob, tampo, etc. Number 3, season your speech with truth and grace. Some speaks truth without grace, while others speak sweet words without truth. Later, basahin natin. Some speak truth without grace. Totoo nga sinasabi mo, pero wala namang grace. Ang iba naman, puro soft words, pero wala namang katotohanan. Both, ganong style, ay nakakapighati sa Panginoon Diyos. Sa banal na Espiritu. Number 4, be prompt to obey. Huwag mo pagbubukasin si Lord. At magsabing now na. Pagka may pinagawa sa iyo si Lord, may inassign na task sa iyo, excited. Gawin mo na agad. Huwag mo patatagalin. Sabi ni Lord, ibigay mo yung kapo sa Kanya. Ibigay mo yan. Huwag mo pag-interesan yan. Kay Lord yan eh. Pag nanakaw yan, tama po ba? Pag nanakaw yan, galit ka dyan. Mapipighati ang banal na Espiritu sa iyo. Delayed obedience might risk missing the Spirit's timing. May timing si Lord eh. Pagka hindi ka agad nag-obey, huwag mo pilitin si Lord magmamadali sa iyo. Ibigay. So delayed action in obeying might delay God's response o Spirit timing sa iyo. Panglima, dito tayo magtatapos. Pwede ba tayo tumayo lahat? Pray with the Spirit. Pray together with the Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit, siya magpapaalala kung ano yung mga dapat mapag-pray. Minsan kasi ang prayer natin pang sarili lang. Fellowship with the Spirit. Wait for the direction ng Holy Spirit. Turuan ka. Hintayin mo kung anong gusto niya ipag-pray sa'yo. Take time sa leading ng Holy Spirit. Alam niyo sa ating lahat, kaya napakahalaga kung meron pa rito hindi nababaptize ang Holy Spirit. Desire nyo ngayon. Huwag kayo mag-observe. Just worship God. Taas yung ng kamay. At habang nakatas ang kamay mo,
Ulit-ulitin mo, Lord, I love you, Lord. I worship you, Lord. I need you, Lord. Come, Holy Spirit. Paulit-ulit lang. Remind mo, kapatid, focus kay Lord. Kung meron man lumalabas sa dila mo, sa bibig mo, ibang salita, huwag ka matakot. Kasi gusto ni Lord manahalan sa iyo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Tatak yan para sa araw ng pagkatulog. Ang isa pa, kapatid, marami na, yung bang indifferent ka sa Holy Spirit, pwede mapigatin. Parang ganito, bakit ako pupunta dyan? Bakit ako papasok sa kanya, hindi mo na welcome? Welcome nyo, kapatid. Focus your mind kay Jesus Christ. Taas ang kamay hanggang balikat. Kapatid, hindi pa huli lahat. Itong time, paligayahin natin siya. Let us welcome the Holy Spirit. Alam nyo pa, ang isa pang maidot ng Holy Spirit sa atin, it will help you become a transformed person. Lalambot ang puso mo, madali kang kausapin, madali kang sumunod. Hallelujah, 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 hallelujah. Come on, worship God. I don't have to force you, kapatid. I don't have to urge you. Wag titingin sa akin. Pikit. Wag mo feel yung katabi mo. Feel mo si Lord. Hallelujah, hallelujah. Come, Lord Jesus. Tas ang kamay, as act of humbleness yan eh. Act na gusto mo siya. Kaya tiyakin lang, before kapatid worship ka, ihayag mo lahat ng mga kamalian.